Broadcasting Region 1. Region 1. This is PBS. Pico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. PBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po muli sa ating pong lahat, mga kapatid. Sa lahat pong bagong gising po ngayon, kabubukas pa lamang po ng kanilang mga radyo, sa mga naka-online po sa FB. Pagpalain po kayo sa umaga pong ito. Ang umagang ito ay talaga naman napakahirap bumangon dahil masarap matulog, maulan. Ngunit sa bawat may tungkulin ay kailangan gampanan ang kanilang gawain. Kaya binabati ko po ngayong umagang ito ang mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyo pong panibagong dagdag na taon sa panahong ito. Mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat sa walang sawang pagsubaybay. Narito naman po tayo ngayon sa araw na ito, sa biyaya, sa pagkaaga, sa 91.9 BBS DWLB. Nandito po ating po kasama si Steven Pabis at ako po si Pastor Andy, ang inyo pong makasama sa loob po ng kalahating oras, at ang programang ito ay naway makapagbigay po sa inyo ng kagalakan sa inyong mga puso. At tayo po ay mangungusap sa umaga pong ito sa isang salitang ang dakilang imbitasyon o the greatest invitation of the Bible, na magbibigay po sa atin ng kalakasan. Maaaring ang bawat isa po sa atin ay nakaranas na ng imbitahan sa kasalan, sa birthday, o sa anumang klaseng okasyon. Ngunit may napakagandang imbitasyon na nais ibigay, at ang panyaya pong ito ay nagmula sa ating Panginoong Hesus. Kaya basahin po natin ang ating pong devotional study ngayon, na verse na makukuha po natin sa Matthew chapter 11 verse 28 hanggang verse 30. Ito po ang sinasabi: "Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingayin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, makasusumpong kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan pasanin ang ibibigay ko sa inyo." Isang dakilang paanyaya ng Panginoong Hesus na ang bawat isa ay kailangan po natin lumapit sa Diyos sa mga panahon pong tayo po ay nabibigatan. Ano ho bang klaseng kabigatan kung bakit po tayo inaanyayahan ng Panginoon? Marahil kung ikaw ay isang trabahador o isang karpentero, fisherman, o anuman ang iyong trabaho, may panahon na tayo napapagod. Kapag ito'y ating ipinagpahinga, mga ilang oras ay nakakabawi ho tayo ng ating lakas. Subalit, ano ho ba ang nais dalhin ng mensahe pong ito sa bawat isa ho sa atin? Yung kapaguran pangloob, kapaguran ng kaisipan, kapaguran ng damdamin, kapaguran ng ating puso sa mga bagay na ating pinagdaraanan, sa mga problema sa buhay. At di nga po ligid sa atin ay may mga tao dahil po sa problema sa buhay, ang iba po ay nagpapakamatay, hindi nila nakakayanan. At may mga iba naman po, dahil po sa problema sa buhay ay naghahanap sila ng solusyon. Kaya lang mali po ang kanilang napupuntang solusyon. Ano po yung solusyon na hinahanap po ng karamihan sa panahon ngayon kapag may mga problema? Sila po ay nalululong sa bisyo, naghahanap ng alak o ano paman, at lalo po silang nababaon sa problema. Ito po yung mga inanyayahan ng Panginoong Hesus, yung pagod na po sila sa kanilang mga kaluluwa. Pagod na sila kahanap ng solusyon at hindi po nila matagpuan. Tanging sa salita ng Diyos lamang po natin matatagpuan ang solusyon. Isang paanyaya na libreng ibinibigay sa bawat isa. Ano nga po ba, sino-sino yung mga nakapaligid sa panahon ng sabihin ito ng Panginoong Hesus? Nariyan po yung mga fisherman,
Noong mga panahon pong ito na nakapaligid sa Kanya, nariyan po yung mga magsasaka, na nakapaligid sa Panginoong Jesucristo, nariyan po yung mga karpentero sa panahon po noon nang pinagsasabihan niya itong mga taong ito, at naroon din po yung mga sundalong Romano nang magsasalita ang Panginoong Hesus, dahil po doon sa kasaysayan, kung babalikan ho natin, kung bakit nasabi ito ng Panginoong Hesus, maging ang mga Israelita nung panahon ay napapagal na sila dahil sa patuloy na pagdagdag ng buwis na inaatang sa kanila ng pamahalang Romano. Kaya hindi lang po sila napapagal kahanap buhay, napapagal na rin sila sa emosyonal na kanilang mga kinalalagayan. Kaya nung marinig nila yung salitang ito, parang may isang pintik sa puso nila na kumurot, na may nagpapaanyaya na sabi ng Panginoon ay siya'y maamo. Itong salita niyang ako ay maamo, at makasusumpong tayo ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Kaya kailangan nating pumunta sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat alam ng Panginoong Hesus na ang tao ay hiwalay sa Diyos. At dahil dito, hiwalay ang tao sa Diyos, ay minahal ho tayo ng Panginoong Diyos. Gumawa ho siya ng paraan para po tayo ay makalapit sa Kanya. Katulad na lamang po ng winika ng Panginoong Hesus, nang siya po ay nabubuhay pa, nung nasa katawang tao pa ho siya noong mga panahon, sa Kanyang kapanahunan, sinabi niya, gayon na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanlibutan, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos po ay isang Diyos na maawain at nagnanais ng kaligtasan para sa lahat. Bakit po? Sapagkat po, yung tao ay nagbibigay ng taos-pusong pagsisisi, ay tinatanggap na Kanyang salita. Sapagkat binibigyan po ng Diyos ang tao ng pagkakataon, sabi ho ni Pedro, na makapagsisi sa mga huling araw. Bakit po kaya ito rin nasabi ni Pedro sa atin? Ito ho yung kadalasan minsan ay napapagod ng tao. Dahil sa mga huling araw, sabi ho ng Biblia, ang mga tao ay magiging sakim. Sabi ni Timoteo, sila ay magiging mayabang, sakim sa salapi, mapagmataas, mapag-insulto, at walang utang na loob, walang paggalang sa magulang, at hindi po sila matiisin. Ito ho yung sinalita ng mga panahon ni Apostol Pablo na sinabi kay Timoteo. At yung sinabi pong huling kapanahunan ay ito na po yun, mga kapatid, mga giliw po naming sumusubaybay sa palatuntunan pong ito, sa programa pong ito, sa biyaya sa pagkaaga. Kung uunawain ho natin yung talata na sinasabi ho ng Biblia na darating daw po ang araw, ang mga tao ay magiging ganito na ang kanilang mga ugali. Napapagod daw ho ba tayo sa walang sawang ugaling hindi nagbabago, na patuloy na lamang ho tayo nakakasakit ng ating kapwa? Narealize ba natin sa ating mga sarili na tayo po'y mapagbataas at hindi kayang abutin ng sino mang tao? Kung napapagod na tayo, mga kapatid, sa ating pong pangloob na kalagayan, dahil ang pisikal kapag pinahinga mo ay nakakapagpahinga, matulog ka lang, babalik ang lakas mo, ngunit yung panloob na kalagayan ng tao, yung kayang kaluluwa, ay mahirap makapagbigay ng tinatawag nating yung rest, hindi makakuha ng tunay na rest ang taong ito. Tanging ang Diyos lamang po ang makapagbibigay ng kapayapaan at kagaanan ng kanyang kalagayan. Kaya nangangailangan po ang tao ng pagliligtas ng Diyos ng kanyang kaluluwa. Sabi ho ng Epeso, kaya't alalahanin natin yung ating mga kalagayan. Alalahanin natin kung ano po yung ating mga bagay na nasaan tayo ngayon. Pangalawa, nilalaman ng anyayang ito, ng pangangaral, na nabibigatan sa pasanin. Anong klase ho bang pasanin? Ano bang klaseng pamatok itong sinasabi ng Panginoong Hesus? Sabi niya, sa talatang ito,
lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigitan sa inyong pasanin. Yung pasanin po ay yung pamatok na sinasabi. Kung titignan ho natin yung kalabaw, o di ho kaya ay baka na ginagamit sa pag-aararo, meron ho silang pamatok sa kanilang mga likod, sa may parte na kanilang unahan sa kanilang ulo. Maging ang kabayo para dalhin ang karga nila sa kanilang likod na napakahirap at napakabigat. Ganon din ho ang kalagayan ng tao para ho tayong may bigat na pasanin at wala pong iba kundi yung mga kasalanan ng buhay ng tao. Ito yung minsan daladala ng tao, yung kanyang kasalanan sa ibabaw ng mundo. Bagamat tayo po mga tao ay pwede ho tayong makapaglihim sa iba, pwede ho tayong makapaglihim sa ating mahal sa buhay, sa kapwa. Subalit sa harapan po ng Diyos ay hindi ho natin kayang ilihim ang lahat pong ating mga kasalanan. Ito ho yung tinatawag na pamatok na minsan ay napakahirap bitawan. At napapagod na ho minsan yung tao sa mga kalagayang ganito. Kaya ang iba ay naghahanap ng ibang solusyon. At ang problema pong ito na tinutukoy ng Biblia ay walang iba kundi ang kasalanan na nananahan sa kanya bilang isang tao. Ngunit ang Diyos po ay may kaloob, may paanyaya ang Panginoong Hesus. Sabi ho ng Hebreo, sikapin nating makamtan ang kapahingahang ito na inaalok ng Diyos sa bawat isa ho sa atin. Yung ibinibigay niya sa talahata pong ito na sinabi niyang lumapit kayo sa akin at kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Papalitan pala ng Diyos yung pamatok na bitbit natin, aalisin. At ang ibibigay niyang pamatok, sabi niya, magaan lang. At hindi mabigat. Kumbaga, aalisin ng Panginoong Hesus ang lahat nating dalahin sa ating buhay. Kaya sabi ho, tanggapin ho natin ito, sikapin nating makamtan ang mga bagay hong ito. Sapagkat wala na ho liban sa ating Diyos na buhay, ay wala na ho maaring puntahan pa ang tao. At ang kailangan ho nating ito ay yung paanyaya ng Panginoong Hesus. Kaya pagdating ho ng Panginoon, ay hindi naman ho titignan ang bawat relihiyon o pangalan ng relihiyon. Pagdating ng oras na tayo po ay pupunta sa Panginoon, kundi titignan ho, tinanggap ba natin yung paanyaya ng Panginoong Hesus sa ating po mga buhay na tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi ng Korinto, chapter 2, 2 Corinthians, sapagkat sinasabi sa kaukulang panahon, pinakinggan kita at sa araw ng pagliligtas at ay sinakluluhan kita. Ano ho ba itong sinasabi ng pangalawang Korinto, chapter 6, verse 7? Ito yung pagkakataon, ang ebanghelyo ng Diyos na nagsasabi na sapagkat sa mga panahong ito ay pinakinggan kita at ito'y sa araw ng pagliligtas ay iniligtas kita, sinakluluhan kita. Kapag narinig daw po ng tao yung tinig ng salita ng Diyos, huwag nang pagmatigasin pa ang kanyang puso. Sapagkat liban po rito ay wala na ho siyang pagkakataon pa. Kung hindi niya ho pakikinggan ang salita ng Diyos at hindi niya po ito susundin, ay wala na hong paraan pa para sa pagliligtas. Tanging ang Panginoong Kristo lamang. At ito yung maaring sabihin ng Panginoon pagdating ng panahon, sa araw ng may pagkakataon, pinagsabihan kita. Sa araw na may pagkakataon, minulat ko ang iyong mata para makita mo kung sino ang tunay na daan at ang buhay na mayroong kaligtasan. Ngunit ang tao minsan ay baliwala, kaya nauso sa ating isipan at puso yung salitang saka na lang. Saka ko na lang yung gagawin, saka na lang ako susunod sa Diyos. Ito yung minsan attitude ng tao sa panahon po ngayon, yung salitang saka na lang. Kung kailan hindi na kaya ng katawan, saka lang magsasabing isusuko na ang buhay. Sabi ng Panginoon, sa araw na ito o sa araw na yon, iniligtas kita at sinakluluhan. Kaya mag-ingat kayo, sabi niya, dahil baka sa panahong
magkaroon yung panahon na darating ay hindi na makatanggapan ng pangako. Sabi po ng Hebreo chapter 4 verse 7, kung babasahin ho natin mula sa salita ng Diyos, sa panahong iyon, sabi niya, pinakinggan kita. Ngunit, kung dumating yung panahon na baka hindi na humakamtan ng tao yung pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Yung pangako na mula kay Kristo, yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan, yung alok ng Diyos sa bawat isa ho sa atin na magkaroon ho tayo ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Sa verse 28, sabi niya ho rito sa 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako ay maamo at mababa ang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Pasanin daw ho natin yung pamatok na ibinibigay ng Diyos at yung pamatok na mula ho sa atin ay isuko ho natin sa Diyos. At tayo po daw ay makasusumpong ng kapahingahan sa ating kaluluwa. At yung pong salitang mag-aral kayo. Sabi niya rito, makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok. Meron po rito salita na sinabing mag-aral kayo o magkaroon tayo ng kaugnayan sa Panginoong Hesus. Kumbaga, yung patuloy na magpa-disciple, yung sa talatang sinasabi ho ng Biblia na mag-aral tayo sa Diyos. Kung magkaroon tayo ng malalim na relasyon, hindi lamang po isang beses nating kumbaga nagbasa ho tayo ng Bible, pagkatapos ng magbasa ng Bible ay sabi nga nagbigay ng paanyaya ang Biblia at karamihan ay tinanggap ang Panginoong Hesus, subalit hanggang doon na lamang at hindi na nagpatuloy. Yung salita hong sinasabi ng Bibliang ito ay nagpapaanyaya na yung salitang pagkakaroon ng pagdidisipulo kay Kristo, yung pagkilala sa Panginoon, yung pagpapatuloy sa kanyang presensya, pagpapatuloy sa mga bagay na itinuturo ng salita ng Diyos. Hindi lang ho ito basta-basta isang beses lang, isang araw lang, isang linggo lang. Habang nabubuhay ho tayo, ay patuloy po tayong nangangaral o patuloy po tayong nagtutuklas patungkol po sa ating Diyos na buhay. Yun po yung tao nagkakaroon ng paglalim sa presensya ng Panginoon at naiintindihan niya ang salita ng Diyos. Bakit po? Dahil siya ay tumatagal sa presensya ng Panginoon. Kaya sabi niya, pasanin ninyo yung aking pamatok. Ito po ay panghabang buhay na habang tayo po ay mayroong panghininga sa ibabaw ng mundong ito. Bit po natin yung pamatok at naroon ho tayo sa presensya ng Panginoon. Nandun po tayo sa kanyang piling, na nakikipagrelasyon para lubos po nating maintindihan at maunawaan. At anuman hamon ng buhay ay hindi ho tayo tutupi sapagkat mayroon ho tayong Kristo sa puso, mga kaibigan, mga kapatid. Napakahalaga ho ng mensahe po ngayong umaga sa bawat isa ho sa atin ay ang dakilang pag-anyaya ng Panginoon sa ating mga puso. Ang iba ay iba-iba ang pamamaraan ng kanilang ginagawa, iba-iba ang sinusubukan para magkaroon lamang sila ng kapahingahan sa kanilang mga puso. Magkaroon lamang ng kapahingahan, magkaroon lamang ng kasagutan sa kanilang mga problema. Subalit, lalo po silang nababaon sa kahirapan ng kanilang mga buhay. Lalo pong nadaragdagan ang sakit ng kanilang mga damdamin, lalong nadaragdagan ang mga isipin. Kaya nga, ang Panginoong Hesus ay nag-aalok sa atin sa umagahong ito na paanyaya na lumapit po tayo sa Diyos. Lumapit po tayo kay Kristo sapagkat siya po ay maamo at mapagpakumbaba. Maiintindihan niya yung ating mga ginagawa. Sabi nga po ng Bible, gaano man kapula
yung ating mga kasalanan ay magiging simputi ng isang niebe. Kung gaano man kalayo sa kanluran, ang silangan, ganun niya pinaglalayo ang ating mga kasalanan. At higit sa lahat, nililimot ng Diyos sa mga taong lumalapit sa Panginoon at tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Nililimot ng Diyos ang mga kasalanan kanyang nagawa. Ito po yung magandang balita na ibinibigay po sa atin sa umaga pong ito, isang dakilang paanyaya. Ang mundo ay nag-aanyaya rin sa atin ng mga bagay na pansamantala. Ang mundo ay nag-aanyaya rin sa atin ng mga bagay na makapagbibigay ng kasiyahan ng pisikal na katawan. Nag-aanyaya rin sa atin na tayo ay bigyan ng pansamantalang kapayapaan, pansamantalang kapahingaan. Maraming pwedeng gawin ang mundo para tayo ay linlangin, para tayo ay alisin sa relasyon sa Diyos. Maraming paraan siyang ginagawa para ang kaisipan ng tao, ang focus ng tao ay hindi mailagay sa tamang landas ng buhay. Kaya ang iba ay ito yung kanilang kinukuha, ito yung kanilang pinupuntahan, yung pansamantalang kapahingahan ng kanilang pisikal na katawan. Subalit yung kanilang pinakamahalagang kapahingahan ng kanilang kaluluwa ay hindi po nila nasusumpungan, mga kapatid. Ito po yung pagkakataon kung ano man po ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, kung kayo po ay nakikinig at patuloy na sumusubaybay sa palatuntunan pong ito, ang aral po ng Diyos ay hindi lamang po ito isang araw. Habang tayo po ay nabubuhay, natututo tayong magsaliksik, magbasa ng Biblia, natututo tayong manalangin, natututo tayong magkaroon ng malalim na pagmamahal sa Panginoon, at natututo tayong mahalin ang ating kapwa. Ito yung mga aral na ibinibigay ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya wag ho nating wag ho nating isnabin o wag ho nating iwalang bahala ang salita ng Panginoong Hesus na kanyang paanyaya na lumapit po tayo sa kanya. Hindi ho, kumbaga, ang Diyos po ay lumalapit sa atin sa paraan din ng paglapit natin sa kanya. Ito yung tanging paraan para magkaroon ho tayo ng relasyon at kaligtasan at kagaanan ng ating mga kaluluwa, at tayo po ay makasusumpong ng kapahingahan sa ating Panginoong Diyos. Nawa po sa umaga pong ito ay nakapagbigay ho sa atin ang talata ng Matthew 11:28 hanggang verse 30 ng aral at mensahe sa ating mga puso. Pagpalain po kayong ngayong umaga ng ating Panginoong Hesus, at sa ilang pong saglit muli ho tayong manalangin sa ating pong Amang nasa langit, na pagpalain po tayo sa buong maghapong ito. At kung tayo man po ay nagdadala-dalawa ng isipan na para bang nahihiya tayong lumapit sa Diyos, at para bang nahihiya tayo sa ating kapwa na sabihin nila tayo ay nagbabasa na ng Bible. May mga tao ho kasi na nahihiya na tindigan ang katotohanan, na dalhin nila ang Biblia at magbasa ng Bible. At minsan pinagsasabihan sila na, makakalampas ka na yan sa langit. Buti pang hapon makalampas sa langit kaysa makapunta sa pinakababa na walang humpay na pagpapagod. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Ngayong umaga, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at ng lupa. Nagpapasalamat kami sa iyong dakilang biyaya ng kaligtasan at pag-anyaya sa amin na kami ay lumapit sa inyo, sapagkat wala po kaming pwedeng lapitan o puntahan na makapagbibigay ng tamang solusyon ng kapahingahan ng aming kaluluwa. Kapahingahan mula sa pagkapagod ng aming mga kaisipan, kaiisip ng mga bagay at mga problemang pinagdadaanan. Kabigatan ng puso na minsan ay mahirap pagpatawad, at mahirap, Panginoon, na kami ay hindi rin pinapatawad.
Kaya sa mga oras pong ito, dinudulog namin ang aming mga sarili kung kami may mga bitbitin at dalahin. Alisin po nawa ninyo, Panginoong Isus, at kami bigyan ng kapahingahan. Kung kami man, Panginoon, ay nagkulang, naniniwala ho kami sa iyong mga salita. O Isus, kayo nagbibigay ng kapunuan. Sa buong maghapon, dalangin ho namin lagi. Paglinawin nyo ang aming mga puso at ang isipan, at ang bawat desisyon na aming gagawin, ang bawat salita na aming bibigkasin ay kapayapaan at kaginhawahan at kalakasan ng bawat isa. Ingatan nyo kami sa mga pakana at aksidente o mga gawa ng kaaway para kami ay sirain, para kami ay bigyan ng sakit. Aming panalangin ay palakasin nyo ang aming mga kalooban, palakasin nyo ang aming pisikal na katawan upang makapaglingkod po kami sa inyo na may katwiran. Pagpalain nyo rin po, Panginoon, ang bawat taong nakikinig at ang programa pong ito na walang sawang patuloy na tumutulong para po sa gawain ng pagpapahayag ng inyo pong mga salita. Tinatas ka ho namin at dinadakila. Mangyari ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin at ang hingi namin ng pagpapala sa aming pisikal na katawan, sa trabaho, sa anumang bagay, sa pamilya, o pagliligtas sa anumang klaseng aksidente. Ipagkaloob niyo po nawa sa amin ito, Panginoong Jesucristo. Naniniwala ho kami sa mga bagay na salita mo na walang imposible po sa inyo. Bagamat mahirap isipin, ngunit sa inyo po ay walang imposible. Pagpalain niyo po ang bawat nakikinig. Nawa po ang mga salitang ito ay makarating sa iba. At ikaw din po, Panginoon, ay maitaas at maihayag. Pinupuri ka namin at sinasamba at niluluwalhati. Walang ibang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Alpha at ang Omega, ang dakilang Diyos na si Yahweh, na nagbigay ng pangalan sa Israel na bagamat hindi mabasa, ay dinugtungan ng mga iskalar para ito ay mabasa. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, pinupuri ka namin at sinasamba. Sa tanging pangalan ni Jesucristo Jesus, aming Panginoon, tinatanggap namin ang biyaya ng kapayapaan at kaligtasan mula po sa inyo. Ito ang aming panalangin, in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po muli, mga kapatid, mga patuloy pong sumusubaybay at walang sawang nakikinig sa programa pong ito. Susunod na po ang programang Kakampi Network na dadalhin ni John Bernas.